Ikalimang kabanata, Panaginip o Paalala. Sa buong araw parang wala akong naririnig. Kahit tawag ni ate, kahit ingay ng mga tricycle sa labas, wala. Para akong lumulutang. Malinaw pa rin sa utak ko yung nakita ko kagabi. Ang nilalang. Yung katawan niya, parang hindi gawa sa laman. Parang pinagsama-samang usok, galit at uhaw sa dugo. Pero ang pinaka nakakakilabot ay hindi ang itsura niya, kundi yung pakiramdam na kilala ko siya. Parang nakita ko na siya noon pa. O baka parte siya ng kung sino ako. Hindi ako pinakialaman ni Kuya Dario buong araw. Tahimik lang siya, parang may alam. Si Ate Leti naman, parang mas gumaan ang pakiramdam. Hindi niya alam kung anong nangyari kagabi. Pero ako, hindi makatulog. Hanggang sa gabi, habang nakahiga ako sa sahig, pinilit kong ipikit ang mga mata ko. Hawak ko pa rin yung tingting, pero mas parang pampalubag-loob na lang. Hindi ko na alam kung epektibo pa ba siya. Hanggang sa unti-unting lumabo ang paligid. Panaginip. Nakatayo ako sa gitna ng palayan. Dulo ng dilim. Malayo ang buwan. May ihip ng hangin pero walang gumagalaw na damo. Sa harap ko, may isang puno ng kalumpang. Malaki, tuyo pero may pulang dahon. May nakaupo sa ilalim ng puno. Hindi ko kita ang mukha, pero nakatalikod siya. Babae. Mahaba ang buhok, puti ang damit, at sa tabi niya, isang walis tingting. Lumapit ako. Lola! Lumiko siya ng kaunti. Pero hindi siya si Lola. Maputla ang balat, halos kulay abo, yung mata niya, butas. Yung bibig niya, wala, parang tinahi. Pero kahit walang salita, naririnig ko siya. Elmer! Sino ka? Ikaw ang iniwan. Ikaw ang nakalimot. Ikaw ang pagbabalikan. Napaatras ako. Hindi kita kilala. Pero tinuro niya ang dibdib ko. At doon ko nakita, nakaukit sa balat ko sa mismong dibdib ang parehong baybay na nasa tingting. Gulat ako. Hindi ko na alam kung bangungot ba to o babala. Pero bago siya tuluyang mawala, sinabi niya ang isang salita. Salindugo. Bigla akong nagising. Madalim pa. Malamig. Pero hindi malamig na may presensya, kundi malamig na pawis ang buong katawan ko. Agad akong tumayo, tumingin sa dibdib ko. Wala naman. Walang ukit. Panaginip lang ba talaga? Pero nang tingnan ko ang kahon, yung tingting na may ukit, kumikislap. At sa ilalim ng kahon, may papel na hindi ko nakita dati. Kinulumbot, parang sinadya talagang itago. Binuklat ko. May sulat kamay. Ang salindugo, ang unang bantay. Ngunit siya rin ang unang tinakasan. At kung ang dugo niya'y muling gisingin, babalik ang nilalang para tapusin ang simula. Hindi ko maintindihan lahat, pero isa lang ang malinaw. Hindi na to tungkol sa pananakot ng nilalang. Tungkol na to sa akin. Kung may parte sa panaginip na to na bumangon ng balahibo mo, comment mo agad sa baba. At kung may hula ka kung sino si Salindugo, i-share mo na ang kwentong ito sa tropa. Kita tayo sa ika-6 na kabanata. Ang lihim ng apelyido ni Elmer. Malalaman natin kung ano ang tagong kahisayan ng pamilya ni Elmer at kung bakit may sumpa sa dugo nila.